Gusto ko lang mag-react doon sa issue ng Phoenix Free Fuel for Life at si Heidelin Diaz. Kasi nung nanalo si Heidelin noon ng kauna-unahang gold medal para sa bansa, may lumabas na mga post mula kay Phoenix na bukod doon sa incentive na bibigay nila sa lahat ng mga atletang nagkamedalya ay free fuel for life. Yung pong sinabi ng Phoenix. Nagsalita yung manager ni Heidelin na si Noel Ferrer nito lang na nakuha daw ni Heidelin sa unang 2 taon lang. Pagkatapos daw ay hindi na nasunod. Umaga wala ng free fuel for life. So sabi niya na hindi dapat nagpo-post ng ganun kung hindi naman kayang pangatawanan. Ito pag-usapan natin kasi naglabas na ng post yung Phoenix at meron silang sinasabi regarding sa brand alignment daw. Una, hindi naman sila hinahabol ni Heidelin. Ito po ang mga netizens yung nag-bring up nito dahil tumaas yung presyo ng gasolina at ayun, nalaman natin mula sa manager niya na hindi pala totoo o drawing lang pala yung for life kasi syempre buhay pa si Heidelin, malakas pa si Heidelin, pero yung free fuel niya ay wala na. So basahin natin yung ilang parte ng official statement ng Phoenix Petroleum. So ang kwento nila, nung sa Olympics nga na yon kung saan nanalo si Heidelin, we responded to her call for support in 2019 and provided her with an allowance. In 2021, Heidelin, the very athlete we chose to support, fulfilled our goal of winning the first Olympic gold medal. Hence, we were honored to turn over our cash donation of 5 million pesos to her and 3 million pesos each doon sa silver medalist and 1 million pesos sa bronze medalist. We also immediately provided them with their first year of fuel donations. So yun, very good yun, maganda. Lalo na kainitan nun. Sobrang sikat tong mga atletang to. They brought so much honor to the country. Ang daming nagbibigay ng mga kung ano-ano. At yung Phoenix, nagbigay sila sa kabutihan ng loob nila. And syempre, meron ding mileage yan. Kasi sikat sila Heidelin, sikat yung mga medalist nun. So nakinabang din sila. Ang problema kasi dito, yung free fuel for life. Okay? Tinatawag nila itong donation. As the sole gold medalist, Heidelin Diaz was awarded with a free fuel for life donation, while the rest enjoyed their respective allocations for a limited time. So okay yun. In March 2022, Ms. Diaz received her second year of fuel donation from us. Upon acknowledging receipt, she was asked if she could share about the donation online. Posting! May kapalit pala na posting. Bibigyan ka namin ng libreng gasolina pero magpo-post ka tungkol sa amin. Papasalamatan mo kami. She declined, citing that she recently entered into a contract with another petroleum company. She soon ceased communicating with us. We respected her decision. Ngayon, kung pumirma man si Heidelin sa ibang petroleum company, karapatan niya yon. Wala naman siyang exclusive contract sa Phoenix, diba? Kung meron, tapos binrake niya yon, may issue yon. Pero wala naman. Sabi nga dito, donation eh. Kasi kung donation na may kapalit, di ba? Ex-deal ang tawag doon. Ex-deal endorsement yung tawag doon. Kung meron nag-i-expect pala sila ng something in return. And kasi, ang problema kasi, iniisip ng iba, post lang naman yan. Ang babaw naman, ba't naman i-decline? Papasalamatan. Alam nyo po, yung mga malalaking influencers, yung mga celebrities, mga artista, naglalakihan yung halaga per post. Isang Facebook post, isang Instagram post, 100,000, milyon po yung halaga. So hindi po yan tinitiway lang, hindi po yan parang thank you lang or parang nalilibre lang o ex-deal lang. Lalo na sa isang kaliber ni Heidelin Diaz na national treasure at of course is well loved by every Filipino. Sabi ng Phoenix, we fulfilled our commitments as with many corporate donations. Such arrangements are guided by conditions, including brand alignment. So ibig sabihin, kailangan pala mag-align ka sa brand. Kaya alam nyo, naintindihan ko naman kung
si Heidelin kumuha ng endorsement ng ibang gasolina. So syempre parang delikadesa, hindi ako kukuha ng Phoenix muna sa inyo kasi nag-endorso ako ng ibang gasolina eh. So pwede naman yung ganong usapan. Pero the thing is, dapat the offer is always on the table. O Heidelin, kung sakaling matapos na yung deal dyan, gusto mong kunin na ulit yung gasolina mo, come to our station anytime. 'Di ba? Pa full tank ka sa amin. Anytime mo gusto, tapusin mo yung endorsement mo diyan, yung commitment mo diyan, 'di ba? Pag-gasolina ka sa amin kasi 'yun ang pinalabas sa taong bayan ng Phoenix. Kaya ang hindi naman issue dito kay Heidelin tsaka sa Phoenix kasi si Heidelin naman hindi naghahabol eh. Wala naman tayong narinig kay Heidelin, manager niya yung nagreklamo na merong parang false advertising yung Phoenix at parang ganun nga yung nangyari. 'Di ba? Kasi ang lumabas sa tao na pag sinabi mong free fuel for life, hindi naman nakalagay doon na malaking kondisyon na free fuel for life, pero kapag hindi na kami pinost ni Heidelin ay titigil din yung free fuel for life. Diba? Kasi imagine niyo, yun yung nakalagay dun sa advertisement ni Heidelin, dun sa post ng Phoenix, 'di ba? Nawawala yung nawawala yung essence ng free fuel for life na binibigay mo as appreciation dahil sa pagpapanalo niya ng kauna-unahan nating gold medal. 'Di ba? So, nagkaroon ng false advertising. 'Yun ang nakakalungkot, 'di ba? Kasi kung iisipin nyo, ilang milyon ang ginagastos ng Phoenix sa PBA? Pagpasahod ng player, 'di ba? Advertisement doon. Ano ba naman yung libreng gasolina ni Heidelin? Si Heidelin lang naman 'yan. Pwede nga nilang ikap sabihin mo na kunyari, isang full tank, isang buwan o dalawang full tank, isang buwan. Free fuel pa rin 'yon for life, 'di ba? Pero ang sinabi mo kasi for life 'Di ba? Ang problema nito sa Phoenix, baka hindi na sila paniwalaan. Kapag nagsabi sila ulit sa kanilang mga advertisement o sa kanilang 'di ba? Magsasabi sila free fuel for life. Paniniwalaan niyo pa ba sila? Ito nga kay Heidelin hindi nila matupad, 'di ba? Sa akin, naintindihan ko kung merong kung merong nagpumirma si Heidelin sa iba, fine. Pero sana itong official statement ng Phoenix, sana it ended na Heidelin, hindi tayo nakapag-usap in 5 years, maaring misunderstanding, pero daan ka sa gasolinahan namin, libre ka pa rin. Hindi ba mas magandang pakinggan yun? Kesa ito na sinasabi nila na the arrangement could no longer continue under the same terms. So kailangan pala makipag-negotiate pa si Heidelin. Ang punto dito, sabi ng tapusin natin itong sa Phoenix. We fulfilled our commitments as with many corporate donations, such arrangements are guided by conditions including brand alignment. As circumstances change and Ms. Diaz engaged with another fuel brand, the fuel donation arrangement could no longer continue under the same terms. Anong terms dapat? Hindi naman yan yung sinabi. Ang sinabi nyo, free fuel for life. Kung ayaw niyang kunin, nakatipid kayo. Pero kung gusto na niyang kunin uli, karapatan niya yon. It is therefore puzzling that 5 years later, this matter has resurfaced online amid discussions about rising fuel prices, leading to misleading narratives and unfair criticism. Hindi po fair yung criticism sa inyo. Pag sinabi mong for life dapat. Buhay na buhay pa po si Heidelin. Despite the support we extended in good faith, the company is being unjustly vilified. We are also disappointed that this matter was raised publicly by her manager before any direct communication or clarification with us. The thing is, hindi naman nagsisinungaling yung manager Totoo naman yung sinabi Unang 2 taon nakakuha ng gas, wala na. Kung hindi man niya sinabi yung buong storya, ito yung buong storya, kayo pala yung may tinatago sa amin Diba? Had they reached out first, it could have been clarified privately and amicably. Diba? Wala namang wala namang hinahabol si Heidelin. Kayo ang may utang sa kanya dahil kayo yung nangako ng for life. Dagdag pa nito, Phoenix Petroleum remains proud of the role we played in supporting our athletes during an important chapter of their journey. Our respect for Heidelin Diaz and all Filipino athletes remains steadfast, and we are one with Filipinos in enduring the current difficulties we all face. Doon natapos yung statement, pero hindi nila sinabi na Heidelin, daan ka ng Phoenix anytime mo gusto, libre pa rin gasolina mo.
Yun ang hinihintay namin. Dahil yun ang pinangako nyo. Okay, sa akin, di ba? After ilang linggo, makakalimutan tong issue na to. After ilang, di ba? Ano naman to hindi naman naghahabol si Heidelin. Okay na naman si Heidelin, wala namang problema. So, wala naman siyang malaking issue with this. Ang punto ko lang sa Phoenix, di ba? Wala nang maniniwala sa inyo. Kapag nagsabi kayo in the future na free fuel for life, free fuel, di ba? Tatatak sa inyo itong kay Heidelin Yung pagtitipid nyo tinitipid nyo yung full tank ni Heidelin ngayon kada buwan, no? Kung magkano man yan. Yung tinitipid nyo na yun, may tama sa inyo yan Kasi yung maiisip ng tao, yung maalala ng tao pag Phoenix ay walang isang salita, hindi marunong tumupad sa usapan. 'Di ba? Magsasabi free fuel for life, pero yung pala ang daming kondisyon. Dapat magpo-post ka. 'Di ba? Lalabas parang endorser si Heidelin, ex-deal. O ang daming kondisyones na ganun. So hindi pala maayos na kausap, hindi pala sincero sa kanyang mga sinasabing suporta sa mga atleta. Of course, magpapasalamat tayo, 5 million, malaking halaga yon, pati yung sa silver tsaka sa bronze medalist. Pero ang pagkakamali nga nila ay yung free fuel for life. Mas mainam pa nga, sabihin nila bawiin namin So we're sorry, hindi namin kayang ibigay na yung free fuel for life. Tapos, di ba? At least sorry, pero ito hindi pinapalabas nila si Heidelin pa yung may mali Karapatan ni Heidelin kung ayaw niyang kumuha ng gasolina. Pero yung offer nyo hindi dapat nawawala kasi kayo yung nag-commit Pumirma siya sa ibang gasolinahan, nawala na yung offer ninyo. Diba? Gusto nyo mag-renegotiate pa sila Heidelin. Ganun ba yung gusto nyo? Hindi ko alam. Pero ang punto dito, kapag sinabi mong free fuel for life, hanggang buhay pa si Heidelin, dapat anytime pumunta siya sa gasolinahan nyo, may makukuha siyang gasolina kahit papano. So yun lang, yun yung reaction ko tungkol sa issue na to. See you po sa next video natin guys. Bye bye.